Mainit. Nakakasulasok ang amoy na bumabalot sa kaibuturan ng kanyang katawan. Alam nitong nangyayari sa kanyang paligid, ngunit parang may kung anong puwersang humahatak sa kanya upang hayaan na lamang ang taong yon na gawin ang lahat ng gusto niya. Hindi siya makapalag sa mariing paghawak nito sa kanyang kamay. Dumilim ang kanyang paligid nang maramdaman nito ang hapding ibinigay ng taong yun. Bago pa siya mawala sa ulirat ay nakita niyang malapad na ngiti na nagbigay ng kilabot sa kanya. Habol ni Ella ang kanyang hininga nang magising ito sa masamang panaginip na yon. Kada sasapit ang kanyang kaarawan ay lagi niyang napapanaginipan ang pangyayaring yon. Sa panaginip niya ay naroon ang dalawang taong hindi malinaw sa kanya ang kanilang pagmumuka. Hindi niya alam kung isa nga bang babala na maaaring mangyari yun sa kanya sa hinaharap o sa mga taong nangangailangan ng kanyang tulong. Huminga ng malalim ang babae bago inayos ang kanyang higaan. Isinawalang bahala na lamang nito ang naging alalahanin niya sa umagang yun. Si Ella ay malapit nang mag-18 taong gulang. Sabik ang kanyang mga kaibigan sa papalapit na araw na yun. Halos lahat ay gaganapin na pagplanuhan na ng maigi. Ang kanya na lamang dapat gawin ay magpakita at magsaya sa araw na yon. Narinig niya ang ingay na nanggagaling sa kanilang tanggapan. Napairap na lamang ito sa kawalan. Naroroon naman ang kanyang mga kaibigan upang manggulo sa kanyang araw. Masayang kinausap ng mga itong kanyang ama para sa mga bibilhin sa paparating niyang dibu. Sinabihan niya ang mga ito na ayaw niyang magkaroon ng kasiyahan sa mismong araw na yon. Ang gusto lamang niya ay idaos ang kaarawan niya sa simpleng paraan. Ngunit hindi siya pinakinggan ng mga ito. Ang nangunguna pa roon ay ang kanyang ama na sabik pa sa kanya. Imbis na lumabas patungong sala, ay dumaan ito sa likod ng kanilang bahay upang maiwasan ang pangungulit sa kanya ng kanyang ama at ng mga kaibigan. Pumunta na lamang ito sa matandang albularyo sa kanilang lugar. Naging malapit siya dito buhat noong siya'y bata pa lamang. Kung gusto niya ng katahimikan ay doon siya pumupunta. Kilala kasi ang matandang albularyo bilang baliw sa bayang yon. Maging ang kanyang mga kaibigan ay ilag sa matandang babae. Natatakot kasi ang mga ito sa kanya at sa mga sapantaha sa kanilang buhay. Hindi na umulit ang kanyang mga kaibigan nang minsang dalhin niya ang mga yon sa bahay ng matandang babae. Pinagsabihan na siya ng mga ito na lumayo sa matanda, ngunit hindi ito nakinig sa kanila. Natuto si Ella sa panggagamot tulad ng pagtatawas at pag-alis ng barang na siya na ring tulong ng matanda. Iilan lamang ang naniniwala sa kakayahan ng matanda kung kaya't minsan lamang makakita ng aktwal na panggagamot si Ella. Nang makarating siya sa bahay ng matanda, ay agad itong kumatok sa pintuan ng bahay. Lola? Lola? Ako po ito si Ella. Nandyan po ba kayo? Kumatok ito ng 3 beses bago binuksan ang pintuan ng bahay. Pagpasok niya pa lamang ay sinalubong na siya ng sunod-sunod na palo mula sa matanda. Gamit nito ang walis tingting na pangontra sa aswang. Aray! Lola naman! Hindi naman ako aswang eh! Aray ko naman! Ay, hindi ba't sinabihan na kitang huwag kang kumatok ng 3 beses? Gawain lamang ng demonyong mga aswang yan! Pasensya na po, hindi na po mauulit. Paulit-ulit kong bilin yan sa'yo. Hindi ka talaga nakikinig na bata ka. Ang tigas ng ulo mo. Ay, Diyos ko, hindi na nga ako nag-anak para hindi mangunsumi. Ikaw naman tong umuubos ng mga buhok ko sa katawan. Kinuha ng matanda ang 2 garapon sa isang kabinet. Nagwisik ng asin at langis ang matanda sa buong katawan ni Ella. Halos malunod ang dalaga sa dami ng asin at langis na halos ipaligo sa kanya ng matanda. Ay, ano ba yan, Lola? Kulang nilang ipaligo mo sa akin yan eh. Ay,
Ay, pumunta ka na naman dito. Baka nag-aalala na ang ama mo doon sa inyo. Ikaw talaga, ang hilig mong tumakas sa inyo. Kulang na lang ay talian ka para hindi ka makalabas. Ginawa mo naman akong aso, la. Ewan ko sa'yo, Eleanor. Lagi kang nakabuntot sa akin. Kapag ikaw pinagkamalanding baliw ng mga tao dito sa akin, nanako. Hindi kasi nila tayo maiintindihan, la. Tsaka ano naman ang pakialam ko sa sasabihin nila? Hindi naman nila ako kilala, kaya hindi ako maapektuhan sa mga sinasabi nila. Napailing na lamang ang matanda. Ibinalik nito ang kanyang kinuhang asin at langis sa lagayan. Dumiretso ang matanda sa altar at nagdasal. Napailing na lamang si Ella sa ginawa ng matanda. Dinulugan niya na ito na nagdadasal sa kanilang altar. Pagkatapos niyang magdasal ay tumayo na ito saka naghanda ng pagkain. Kumain ka na ba? Hindi pa po eh. Ay, ano pang ginagawa mo rito? Umuwi ka na doon at kumain ka na sa inyo. Lola naman mapagbiro. Ikaw lang naman ang umuubos ng mga pagkain ko rito. Wala ka namang mga magulang, ha? Kulang na lang dito ka na tumira sa akin. Ako naman ang nagdadala sa iyo ng pagkain, Bakit ikaw ba? Wala ka bang magulang? Bakit sa estudyante mo inaasa ang pagkain mo? Hindi naman ako nanghihingi sa'yo. Ikaw lang tong mapilit. Bigay ka ng bigay. Nakakahiya namang tumanggi sa grasya. Ngumiti na lamang si Ella. Pagkatapos ay nilapitan nito ang matanda at niyakap ng mahigpit. Ito talagang lola ko. Ayaw lang aminin na gustong-gusto na nandito ako lagi. Ay, nako. Bitawan mo nga ako, abay. Hindi na ako makahinga. Pasensya na la. Nadala lang naman ako sa bugso ng damdamin ko eh. Parang papatay mo naman ako sa bugso ng damdamin mong yan. Maupo ka na nga at tayo'y kumain na. Maliksing gumalaw si Ella upang daluhan ng matandang babae sa hapag. Masaya nitong kinain ang pagkaing hinihanda ng matanda. Siya nga pala, la. Sa susunod na linggo na yung kaarawan ko. Pumunta ka, ha? Ano namang gagawin ko ron? Hindi ba matutuloy ang kaarawan mo kung hindi ako pumunta? Gusto ko lang nandun ka sa espesyal na araw ng buhay ko, la. Marami akong gagawin sa araw na yon. Huwag nga po ako, la. Alam kong walang masyadong pumupunta rito para magpagamot sa inyo. Maghahanap ako ng halamang gamot. Paubos na yung nandyan sa aparador. Ang dami mo talagang palusot, la. Kasama mo ko noong isang araw. Kumuha tayo ng mga halamang gamot sa gubat. Hindi mo pa nga nagagalaw ang mga yun eh. Basta la, ha? Pupunta ka. Magtatampo ako sa iyo kapag hindi ka pumunta. Imbes na sumagot, ay sunod-sunod nang isinubo ng matandang babae ang pagkaing nasa kanyang plato. Kung kaya't nasamid ito na agad namang nagsali ng tubig sa baso si Ella. Inalalayan niya ang matandang babae sa pag-inom. Dahan-dahan lang kasi, Lola. Hindi naman kita aagawan ng pagkain. Ang dami kaya niyan. Dahil umiinom pa ng tubig ang matanda, ay kinurot na lamang niyang dalaga bilang pagprotesta. Aray naman, la. Nakakarami na kayong ngayong araw, Magtira ka naman para bukas. Bruha ka talagang babae ka. Bilisan mo na riyan at umuwi ka na sa inyo. Sumeryoso ang mukha ni Ella. Alam nitong nahihiyang matanda sa maraming tao. Iniiwasan niya mga ito dahil na rin sa nangyari sa kanya 10 taon nang nakalilipas. Maraming mga haka-haka ng mga ito sa tunay na pagkatao ng matanda. Hinawakan na lamang ni Ella ang kamay ng matanda sa pinisil ng marahan. Huwag kayong mag-alala, la. Akong bahala sa inyo. Walang mananakit sa inyo doon. Tsaka, piling mga bisita lang naman ang iimbitahin ko.
Mababait naman yung mga kaklase ko at iilang kaibigan ko eh. Pumunta ka ha. Walang sagot na natanggap si Ella mula sa matanda. Tahimik nilang tinapos ang kanilang pagkain. Si Ella ang nagpresentang maghugas ng kanilang pinagkainan. Pagkatapos noon ay tinulungan niyang matanda sa mga gawaing bahay bago umalis. Hapon na nang makauwi si Ella sa kanilang bahay. Mukhang ang mga nakabusangot ang kaibigan ang bumungad sa kanya. Pinagtaasan siya ng mga ito ng kilay, kaya napangiti na lamang ito ng may pag-aalinlangan. Tumayo ang isa niyang kaibigan na nakahalukip-kip at nakaupo noon nang dumating siya. Hoy babaita! San ka na naman ang galing ha? Hindi mo ba alam na kanina pa kaming alas 6 ng umaga naghihintay sa'yo? Anong oras na ho? Alas 5 na. Ikaw nang bahalang magbilang ng oras na nandito kami. Sarap mo talagang sabunutan. Nanggigigil ako sa'yo. Uy, tama na yan. High blood ka na naman. Sinong hindi ma-high blood sa ginagawang pag-Indian sa atin ng kaibigan natin yan ha? Naku, lagot. San ka na nga ba galing, Ella? Alam mo namang may lakad dapat tayo ngayon, di ba? Huwag mo naman tanungin ang bruhildang yan. Paniguradong sa matandang baliw na naman yan pumunta. Hoy, hindi naman baliw si Lola Dolores. Ayun! Lumabas din ang totoo. Doon siya nanggaling sa matandang yon. Pasensya na talaga guys. Nakalimutan kong aalis pala tayo. Akala ko magdidisenyo lang kayo sa bahay ngayon. Bukas na bukas din, maaga akong gigising. Anong bukas, girl? Hindi. Ngayon tayo aalis. Sigurado ko ba dyan, Rika? Gagabihin tayo. Malayo pa ang bayan. Ano naman? Sisihin mo yung kaibigan mo na nakipag-banding muna. Isa pa, ngayon lang available yung kakilala kong nagpaparenta ng gown. Kung sa iba tayo mapupunta, ay baka mas mapamahal tayo. Kaya let's go na! Nagtinginan na lamang sina Jude at Ella nang mauna nang lumabas sa pintuan ng kanilang kaibigan na si Rika. Wala nang nagawa ito dahil alam niyang kasalanan niya naman ang nangyari. Bago pa sila tuluyang makaalis ng kanilang bahay, ay nakasalubong niya ang kanyang ama na nagpapastol ng kanilang alagang kalabaw. Pawis ang kanyang katawan, ngunit hindi naman ito kinakitaan ng pagod. Masaya niyang sinalubong ng mainit na yakap ang kanyang anak. O anak, saan ang punta ninyo? Hindi ba tumalis na kayo kanina? Hay nako Tito Rolly, ngayon pa lang kamo kami aalis papuntang sastre. Ang akala ko napuntahan nyo na yon kanina. Naghintay ba kayo ng matagal? Hindi lang po matagal, Tito. Matagal na matagal. Naku Ella, malaki palang kasalanan mo rito sa mga kaibigan mo eh. Mabawi na lang po ako sa kanila mamaya pa. Mas mainam. Sa susunod anak, huwag mo nang uulitin yan ha. Alam mo namang may mga sariling buhay na ang mga kaibigan mo. Pero naglaan pa rin sila ng oras para sa'yo. Nga pala, saan kayo kumain kanina? Jude, Rika. Naghanap na lang po kami kung anong pwedeng lutuin dyan sa kusina nyo. Napailing na lamang ang matandang lalaki at humingi ng paumanhin sa mga ito. Hindi rin naman nagtagal ang kanilang pag-uusap dahil inaya na sila ni Rika na umalis na. May dalang motor si Jude kung kaya't hindi nahirapan ng tatlo na makahanap ng masasakyan. Buhat noong elementarya ay magkakaibigan ang mga ito. 4 sila sa kanilang grupo. Ngunit noong mag-senior high school na sila ay humiwalay sa kanila ang isang kaibigan na si Miko. Pinili nitong ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa lungsod. Silang 3 na lamang ang piniling manatili sa kanilang probinsya upang doon tapusin ang kanilang pag-aaral sa high school. Sa kanilang 4 na magkakaibigan, si Ella ang pinakabata. Bonggang naging dibu ni Rika kung kaya't gusto rin ng mga kaibigan na ganoon din ang sa kanya. Ang balak ng mga ito ay kotilyon kung kaya't marami-rami ang kanilang naimbitang bisita. Pangarap din ito sa kanya ng kanyang mga magulang na maranasan niya, kung kaya't hindi na rin ito tumutol pa.
Labis naman ay pinagpapasalamat ng kanyang ama ang tulong ng kanyang mga kaibigan. Mahaba-habang naging biyahe nilang tatlo. Mahigit 1 oras din yon dahil na rin sa hindi nila alam ang daan papunta sa pwesto ng modestang kilala ni Rika. Wow! Ang kalahating oras na biyahe, naging 1 oras eh. Kung inalam mo muna sana yung address, baka kanina pa tayo rito. Kasalanan ko pa? Kung alam mo sana kung ano ang kaliwa at ano ang kanan, baka hindi tayo aabot ng 1 oras kakaliko. Talaga lang ha? Ako pang sinisi mo. Dire-diretso sana ang biyahe natin. Ang lapit-lapit lang pala. Kung san-san mo pa ako pinadaan. Ikaw tong nagdadrive eh. Bakit mo sa akin binabalik ang sisi? Napahilamos na lamang ang lalaki dahil sa inis nito sa kaibigan. Tahimik na lamang na napapailing si Ella sa gilid. Ayaw nitong madagdagan ang init ng ulo ng mga kaibigan niya. Iginala nito ang kanyang paningin sa maliit na butik na pinagigitnaan ng restaurant at gym. 6:00 na yun ng gabi kung kaya't medyo madilim na rin sa lugar na yun. Hindi nakabukas ang ilaw ng butik na yun, ngunit may nakapaskil na open. Nangangahulugang bukas pa nga ang mga ito. Pipihiti na sana ni Ella ang pintuan, ngunit agad din naman yung bumukas at sumalubong sa kanila ang ngiti ng isang matangkad at magandang babae. Sa wari ni Ella ay naistorbo ito dahil sa ingay ng kanyang mga kaibigan. Nang makita siya ni Rika, ay agad na nawala ang busangot sa kanyang muka. Napalitan niyo ng malawak na ngiti. Patakbo nitong inilahad ang kanyang 2 kamay upang bigyan ng yakap ang babaeng yun. Sabik namang sinuklian ng babae ang yakap ni Rika. Bakla! Akala ko'y nakauwi ka na. Oh my God! Dito lang pala ulit tayo magkikita. Nagtatatalon pa ang mga ito habang yakap ang isa't isa. Ipinagkibit balikat na lamang ni Ella ang eksahederang pagtili ng dalawa. Ang ikinagulat ng mga ito ay ang malalim na boses ng magandang babae na nasa kanilang harapan. Anito, ang akala niya ay hindi na sila makakapunta sa butik niya. Pwede ba yun? E di ilang taon na naman tayo bago magkita? Sinagot naman siya nito na naghihintay lang siya ng buong araw sa kanila. Saktong magsasarado na raw ito ng kanyang shop, ngunit narinig niya ang palingkerang boses ni Rika. Buti na lang talaga bakla, naghintay ka. Ay, thank you so much. I owe you one. Ang tanging isinagot na lamang ng kanyang kaibigang si Sophie ay hindi na ito iba sa kanya. Kanya namang inanyayahan ng 3 upang pumasok sa loob ng kanyang butik. Taliwas sa inaasahan nilang maliit na espasyo ang bumungad sa kanila dahil di hamak na mas malaki yun sa loob. Maraming magagarang damit ang nakadisplay sa estante. Namangha ang mga ito sa kakaibang disenyo ng mga damit na naroroon. Hindi ko inaasahan na ganito pala kalaki sa loob. Ang liit kasing tingnan sa labas, halos hindi na makita ang looban. Napangiti na lamang si Sophie dahil sa narinig mula sa lalaki. Sabi nito ay sinadya niyang ganoon ang istruktura ng kanyang pwesto upang may element of surprise sa kanyang mga customers. Hindi naman ito nabigo dahil nakukuha niya ang pare-parehong reaksyon ng mga ito. Alam mo ba itong si Sophie ay talagang magaling sa larangan ng fashion. Nakakapunta na ito sa ibang bansa para magdisenyo ng mga damit. Big time naman pala tong kaibigan mo eh. Paano mo nga pala siya nakilala? Actually, kaibigan siya ng kuya ko. Best friends sila at kalaunan ay naging kaibigan ko na rin. Napatango na lamang ang lalaki sa nakuhang sagot mula kay Rika. Sa kabilang banda naman, lumapit kay Ella si Sophie upang masukatan nito. Binuksan niya ang ilaw sa loob ng kanyang pwesto, saka isinarado ang pintuan ng kanyang shop. Binaliktad nito ang sign kung saan makikita sa labas ang salitang close. Habang sinusukatan niya si Ella, ay may mga bagay na natanong ito rito. Isa na lamang doon ay kung gaano na raw katagal na magkaibigan ang mga ito.
Halos 7 taon na rin po. Naging kaibigan ko po sila noong lumipat kami rito. Alam mo ba, madam, yang si Ella noon, halos hindi makausap. Tulala yan nung dumating sila dito sa probinsya. Takot na takot pa nga siya nun sa tao eh. Siyempre, hindi naman namin kayo kilala. Tapos bigla kayong pumunta sa bahay namin. Sinong hindi matatakot doon? Ang creepy kayo. Ganun talaga dito sa probinsya. Kahit hindi kilala, ay go lang basta makichismis. Natawa na lamang si Sophie sa naging usapan ng magkakaibigan. Pagkatapos niyang masukatan si Ella, ay eto na mismo ang pumili ng gown na nababagay rito. Ay hala bruha! Bagay na bagay sa'yo ang gown na yan! Very Marian Rivera ang atake. Pak! Kunin na namin yan! Wala bang less daring dito? Alam mo naman hindi ako sanay sa mga damit na ganito. Ay hindi! Bagay na bagay sa'yo yan! Very perfect! Napakapala desisyon mo talaga. Si Ella naman yung magdidibo, hindi ikaw. Baka hindi siya komportable sa gown na yan. Ginagawa ko lang naman ang alam kong best sa kanya, okay? Kukunin na namin ito, Mama Sophie. Gusto sana magreklamo ni Ella, ngunit nagawi ang kanyang tingin sa asul na gown na nakadisplay sa isang tabi. Napansin agad yun ni Sophie, kung kaya't kanya itong hinubad sa manikin at ibinigay yun kay Ella upang ipasukat. Ayon pa rito, isa yun sa pinakapaborito niyang koleksyon na kanyang nagawa. Hindi po ba nakakahiya? Pinakaiingat-ingatan niyo pala ang gown na ito. Anito ay masaya siyang makita na suot yun ni Ella. Palihim niyang tinanggal ang price tag nito. Sa katunayan, ang gown na yon ang nagpapanalo sa kanya sa isang patimpalak na ginanap sa ibang bansa. Parang trophy na sana yon. Nang maisukat ni Ella ang gown na kanyang gagamitin, ay napangangan na lamang ang mga ito. Bagay na bagay sa kanya ang ganoong kulay. Parang ginawa ang gown na yon na para lamang sa kanya. Napapalakpak naman sa tuwa si Rika dahil bagay na bagay yon sa kanyang kaibigan. Nang magbabayad na sana ang mga ito, ay kumaway na lamang ito. At ang sabi pa, ay regalo na lamang niya ang gown na yon kay Ella. Sophie, sure ka? Hindi ka talaga magpapabayad? Bakit naman? Gaga, negosyo mo na to. Ipinaliwanag na lamang nito na ang kaibigan ng kanyang kaibigan ay kaibigan niya na rin. Kahit anong pagpupumilit ng mga ito na magbayad, ay hindi yun tinanggap ni Sophie. Nagpasalamat na lamang ang mga ito saka nagpaalam na umuwi. Madilim na nang makalabas ang mga ito sa butik na yun. Noon pa lamang sila nakaramdam ng gutom nang madaanan nila ang bukas na restaurant na katabi lamang ng kanilang pinuntahan. Napalunok na lamang ng laway ang mga ito nang maamoy nila ang bangong nilulutong pagkain. Kumain na lang kaya tayo dyan bago umuwi. Ay nako, sa ayos pa lang ng lugar, tsak na mamahalin ang pagkain dyan. Libre ko naman kayo eh. Itabi mo na lang ang pera mo. Maghanap na lang tayo ng paresan. Dun sa unano, o kaya sa maliit na turo-turo. Agad namang lumapit si Jude sa kanyang motor at itinigil yun sa harap ng dalawang babae. Ano pang hinihintay nyo dyan? Sakay na! Nagugutom na ako. Basta talaga pagdating sa pagkain, ay alisto ka. Walain mo na naman kami ha. Makakatanggap ka talaga ng kotong sa akin. Tama na nga yan. Sumakay ka na, dali na. Kalma, ito na nga sasakay na. Hawakan mo mabuti ang gown. Baka mahulog yan. Saglit nga, kapag ako nahulog sa motor mo, isasama kita. Natawa na lamang si Ella sa pagtatalo ng dalawang kaibigan. Sa daan pa uwi ay naghanap sila ng lugar na pwedeng kainan. Napadpad sila sa isang turo-turo na bukas pa ng mga oras na yun. May iilang kumakain doon, kung kaya't napagdesisyonan na lamang nila na doon na lang kumain. Nang pumasok sila sa turo-turong yun, ay tumigil sa pagkain ng mga taong naroroon. Pinagtitinginan sila ng mga ito, partikular si Ella. Sikat ka ba dito, Ella? Grabe makatingin oh.
Kulang na lang ihubaran ka ng mga yan. Ngayon lang ako napadpad dito eh. I-take out na lang natin yung pagkain. Hindi ako panatag sa mga tao dito. Ang creepy. Mabuti pa nga. Maghanap na lang tayo ng pwedeng matambayan sa labas. Pumunta sila sa pinakaunahan kung saan naroon ang isang babae na nagbabantay. Titig na titig ito habang papalapit si Ella. Kung hindi pa tumikim si Jude ay hindi pa nito sila mapapansin. Mabilis namang nakabawi ang matandang babaeng bantay ng turo-turo. Malaking ngiti ang iginawad nito sa tatlo. Nagkita na ba tayo noon? Napaka-pamilyar mo kasi. Hindi pa po. Ngayon lang po kita nakita. Ganun ba? Akala ko kasi nagkita na tayo. Baka kamukha mo lang yon. Ano nga palang sa inyo? Si Jude na lamang ang sumagot sa tanong ng babae. Saka pinagilid si Ella. Nagturo ito ng mga ulam na naroroon at umorder na rin ito ng kanin nila. Matapos magbayad ng tatlo ay agad silang lumabas sa lugar na yon. Mabigat ang mga hakbang tinahak nila ang motor kung saan ito nakaparking. Biglang bumulaga sa tatlo ang isang matandang lalaki na may sigarilyo sa kanyang bibig. Hindi ito ordinaryong sigarilyo dahil nakita na ni Ella yon na minsan ginamit ni Lola Dolores. Kapansin-pansin pa na pabaliktad ang kanyang paraan ng paninigarilyo. Tinanguan niya magkakaibigan pagkatapos ay kinuha ng kanyang bibig ang sigarilyong tangan-tangan niya. Ang mabuti pa, itapon na ninyo ang dala ninyong yan. Dayo ba kayo rito? Pala desisyon ka talaga, Tatang. Gutom na kami. Ano bang trip mo sa buhay? Dayo nga. Itapon nyo yan kung gusto nyo pang makaalis sa lugar na ito. Oo na, Tang. Dayo na kami. Kaya umalis ka na dyan sa motor ko dahil uuwi na kami. Kaya naman pala dito kayo kumain. Alam ng lahat ng taga rito na hindi tipikal na karne ang ginagamit nila sa pagluluto. Ang iilan sa kumakain dyan ay nagkakasakit. Usap-usapan din na mga aswang ang mga yan. Napairap na lamang sa hangin si Rika dahil sa narinig mula sa matanda. Humalukip-kip nitong hinarap ang matanda. Ikaw talaga, Lolo. Ang tanda mo na pero paniwalain ka pa rin sa mga chismis. Paniguradong kakompetensya lang nila ang nagpakalat niyan para walang halos na bumili sa kanila. Walang mawawala sa inyo kung maniniwala kayo. Kayo'y tinutulungan ko lamang. Kita nyo yung kabilang karinderya. Halos mga taga rito ang kumakain dyan. Sa pinanggalingan ninyo naman, halos mga dayo o hindi kaya'y mga truck driver ang pumupunta dyan. Kayo rin. Wala namang mawawala sa akin dahil matanda na ako. Sa forma nyo, alam kong bata pa kayo. Marami pa kayong magagawa sa buhay. O siya, ang dami ko nang nasabi. Aalis na ako, ha? Mag-iingat kayo sa paglalakbay nyo. Kumaway ang matandang lalaking yun habang paika-ikang naglalakad papunta sa madilim na parte ng lugar na yun. Napailing na lamang silang tatlo. Nagtayuan na lamang ang balahibo ni Ella sa katawan nang maramdaman itong may nakatingin sa kanya. Titig na titig ang taong yun sa lahat ng kanyang ginagawa. Naramdaman niya ang pamilyar na kilabot na yun. Hindi niya maalala kung saan niya yun naramdaman. Ngunit sigurado siyang iisa lamang ang may-ari ng pares ng matang masusing nakatingin sa kanya. Hindi ito mapalagay, kaya palingon-lingon siya sa kanyang paligid. Hinahanap niya kung sinong nakatingin sa kanya. Napansin naman agad ni Jude ang kanyang pagkabalisa. Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Huwag mo nang isipin ang sinabi ng matandang yun. Malay mo, baliw lang yun kaya tayong napili niyang pagtripan.
Jude, paano kung totoong ibang karne nga ang ginagamit nila dito? Ayoko maging aswang, no? Ihalata namang nasisiraan ng matandang yun eh. Iwan mo na lang yan dyan, Jude. Makinig na lang tayo sa kanya. Wala namang mawawala sa atin, hindi ba? Iba rin kasi ang pakiramdam ko sa lugar nito. Ay nako, sige na nga. Doon na lang tayo bumili sa malapit sa atin. Ginawa nga ng magkakaibigan ang payo ng matandang lalaking yon. Iniwan nila ang binili nilang pagkain sa isang tabi upang makain ng mga aso at pusang kalye. Umalis na lamang sila sa lugar na yon nang walang lingon-lingon. Palihim na nangingitlit sa galit ang isang matandang babae dahil sa nabigong hangarin niya. 3 na sana yon, ngunit napurnada pa dahil sa matandang lalaking nangialama sa kanyang plano. Tumating ang araw ng kaarawan ni Ella. Abala ang mga kaibigan niya sa pag-aayos ng mga dekorasyon sa isang basketball court kung saan gaganapin ang kanyang kaarawan. Ang kanyang ama naman ay halos hindi magkanda o gaga sa pagluluto ng mga handa kasama ang kanyang mga kumpare. Masayang nagkukwentuhan ng mga ito habang kaharap ang isang bote ng alak. Yon ang tipikal na gawain ng mga taga-probinsya tuwing may handaan. Napuno ng halakhakan ng lugar na yon. Gusto sanang tumulong ni Ella sa pagdidisenyo sa lugar, ngunit ang sabi ng kanyang mga kaibigan ay mag-beauty rest na lamang ito. Kahit na anong pilit niya sa pagtulong ay walang pumayag ni isa man sa mga ito. Dahil sa likas na matigas ang kanyang ulo, imbis na magpahinga ay dumiretso ito sa bahay ng kanyang kaibigang matanda. Palingon-lingon pa ito sa kanyang paligid bago tumakbong nakangiti. Ilang araw nitong hindi nakita ang matanda kung kaya't sabik na sabik siyang makita ito. Nang makarating siya sa bahay ng matanda ay nakita niyang abalang matanda sa pagtatanim ng halamang gamot sa kanyang bakuran. Naisipan itong pagtripan ng matanda. Sumitsit ito at nagtago. Lihim itong natawa nang lumingon-lingon siya sa paligid. Napaantanda na lamang ito ng krus nang hindi niya makita ang sumitsit sa kanya. Papasok na sana ang matanda sa kanyang kubo nang gulatin siya ni Ella. Napatalo ng matanda sa gulat at pinaghahampas ng maraming beses si Ella. Ay, napakagaga mo talagang babae ka. Ay, mabuti na lamang at wala akong sakit sa puso. Ang sarap mong kalbuhin. Nagulat ka ba, La? Akala ko pa naman malakas kang albularyo. Bakit hindi mo man lang naramdaman na malapit na ako? Ay, ewan ko sa iyong babae ka. Hindi ako pupunta sa dibo mo. Sus, Lola. Alam kong may nabili ka ng regalo sa akin eh. Yan ba yung hindi pupunta? Ano bang pinagsasasabi mo? Ikaw talaga eh. Gutom lang yan eh ha. Wag nga ako, Lola. Nakita kita nung isang araw sa bayan. Galing ka sa isang department store. Mukhang mamahalin yung nabili mo ah. Iba ka talaga, La. Low-key rich ang lolo ko ah. Umismid na lamang ang matanda at may kinuha itong isang supot. Saka iniabot kay Ella ang regalong maayos na nakabalot. Ano to, La? Bakit binibigay mo na agad? Ay, syempre. Alam mo na na may regalo ko sa'yo. O ano pang silbi ng paglilihim ko niyan? Syempre, pwede ka namang tumanggi. Ibigay mo na lang sa akin mamaya yan, Lola. Ay, hindi nga ako pupunta sa dibo mo. Yan na yung regalo ko. Si Lola naman eh. Nagtampo agad. Biro ko lang yung kanina. Akala ko talaga alam mo na naroroon ako sa likod ng puno kanina. Hindi na lamang sumagot ang matandang babae dito. Maging siya ay naguguluhan kung bakit hindi niya naramdaman ang dalaga. Nasanay na itong nararamdaman ang presensya ni Ella kahit malayo pa ito. Iba ang kanyang naramdaman sa nakalipas na mga minuto. Parang ibang tao si Ella sa kanya. Mabigat ang kanyang pakiramdam na parabang sinasakal siya. Lumabas na lamang ito ng kanyang kubo upang lumanghap ng hangin. Naramdaman niyang mabigat na enerhiyang sumunod sa kanya palabas. Nilingon niya ito
Ngunit nakangiting si Ella lamang ang kanyang nakita. Ano bang nangyayari? May nararamdaman akong kakaiba. Hindi pwede ito. Yun na lamang ang kanyang naibulong sa kanyang sarili. Ayos ka lang, Bala. Parang hindi ka mapalagay dyan ah. Nadjejebs ka no? Ella, pwede bang mauna ka na lamang sa inyo? May gagawin lang akong importante. Ikaw talaga, Lola. Magpapalusot ka pa eh. Alam kong hindi ka pupunta kung mauuna ako doon. Pupunta ako. Pangako. May aayusin lang ako saglit. Naguguluhan man ay pumayag na lamang si Ella sa sinabi ng matanda. Siya nga pala. Pero La, pumunta ka ha. Kapag talaga hindi ka pumunta, hindi kita papansinin at hindi kita bibisitahin dito ng 2 buwan. Oo na. Ay oo na. Umalis ka na. Mabilis nitong isinarado ang pintuan ng kanyang bahay. Saka nagsindi ng kandila. Kailangan niyang siguraduhin na tama nga ang kanyang hinala. Nang lumuwag-luwag na ang kanyang paghinga, ay nakasigurado na siyang nakalayo na si Ella. Kinuha nito ang kanyang libro, saka nag-usal ito ng dasal. Sa isang palangganang may tubig, ay may ipinatak siya rito. Malakas na umihip ang hangin. Halos magliparan ng mga kagamitan sa kanyang bahay. Hingal na hingal ito nang matapos ang kanyang ginagawang orasyon. Tama nga ang kanyang hinala. May kakaibang nangyayari sa katawan ni Ella. Kailangan niyang bantayang maigi ang dalaga. Alam nitong sa mismong araw na yun ay may mangyayaring babago ng lubos sa buhay niya. Sa kabilang banda naman ay naabutan ni Ella na paalis na sana ang kanyang mga kaibigan. Hindi pa nakakapag-ayos sa mga ito. 4:00 na ng hapon yun, ngunit 6:00 ng gabi magsisimula ang kasiyahan. Naabutan nitong nakabusangot ang mukha ni Rica. Nang makita siya nito ay inilagay na lamang nito ang kanyang kamay sa kanyang baywang. San ka na naman ang galing na babae ka? Ay, ano ba tong friendship na to? Yung isa hindi makontak, yung isa naman mismong dibu, late. Yung isa sobrang hina sa direksyon. Ay, ako na lang yata ang matino sa ating 4 eh. Mahilig ka talaga magbuhat ng bangko mo. Ayusan mo na nga yung si Ella. Susunduin ko lang si Miko dun sa terminal. Ano pa nga ba? Ay, halika na rito, babaita ka. Kung saan-saan ka nagsususuot. Ako ba ang may dibu dito, ha? Bakit ako lang tong nag-e-effort? Sorry na. Sinundo ko lang naman si Lola Dolores. Panigurado kasing hindi yung pupunta. Inimbita mo pala talaga yung aswang na yun? Yung bunganga mo, Rica ha. Baka marinig ka na matanda. Ayokong magtampo yun. Kahit ngayon lang, please. Maging mabait ka naman sa kanya, ha? Whatever. O siya, halika na. Pumasok ka na doon sa loob. Maligo ka na, okay? Ayaw kong mabaho ka mamaya. Dumaan sa kanilang harapan na si Jude na halos paliparin ang kanyang motor. Hoy! Ikaw na lalaki ka! Magdahan-dahan ka naman! Hindi aalis ang terminal! Kumaway na lamang si Jude sa kaibigan bilang pagpapaalam. Itong lalaking to, kung magpatakbo ng motor, akala niya yata siya yung may-ari ng kalsada. High blood ka na naman. Kumalma ka nga. Ay, hindi girl. Hanggat hindi natatapos tong gabing to, hindi ako kakalma. Bilisan mo na dun sa banyo. Mag-aayos din ako ng sarili ko pagkatapos mo. Magpupunas na lang ako. Hapon eh. Baka maging anemic ako. At saka malamig. Baka ma-hypothermia ako. Ang dami mo talagang rason ano. Walang scientific basis yung sinasabi mo. Yan kasi, imbes na makinig ka sa science teacher natin, panay-kating ka. Doon ka sa peking albularyo tumatambay. Nanggigigil na naman ako sa'yo. Halika nga rito, pakurot dali. Eto na nga, maliligo na. Hindi talaga ako makalusot sa'yo eh. Ay talagang hindi ka makakalusot sa akin, girl. Gusto mong ako na magpaligo sa'yo, ha? Imbes na sumagot, ay natatawang tumakbo papasok ng banyo si Ella. Hinubad niya ang kanyang suot na damit, maging ang anting-anting na suot niya sa kanyang bewang.
Buhat noong siya'y bata pa lamang, ipinasuot na sa kanya yon ng kanyang mga magulang. Ang paliwanag ng mga ito ay pangontra raw yun sa masasamang elemento. Hindi na siya kumontra pa sa mga ito. Nakasanayan niya na ring isuot yun. Kung makakaligtaan niyang dalhin ang anting-anting na yon, ang pakiramdam niya ay parang may kulang sa kanya. Naramdaman ni Ella ang malamig na hampas ng hangin sa kanyang katawan. Dapit hapon na yon kung kaya't damang-daman niya ang malakas na ihip ng hangin. Nagtabo na lang siya ng tubig sa drum saka ibinuhos ito sa kanyang katawan. Parang may kung anong kakaibang hangin ang dumampi sa katawan ni Ella dahil naramdaman nito ang pagkahilo. Halos mabuwal ito sa loob ng banyo dahil sa hilong nararamdaman. Huminga na lamang ito ng malalim upang maibalik ang sarili sa wisyo. Dali-dali niyang tinapos ang kanyang paliligo kung kaya't nakaligtaan nito ang anting-anting na nakasabit sa loob ng banyo. Pawis na pawis itong pumasok sa kanyang kwarto. Nagulat naman ito dahil nandoon ang kanyang kaibigan na pinaplansya ang kanyang gown na susuotin niya ng gabing yun. Nang lingunin siya ng kanyang kaibigan ay napakunot naman ito ng noo. Anong nangyari sa iyo, Bruhilda? Bakit pawis na pawis ka? Sa pagkakaalam ko, malamig ang tubig kada hapon. Anong ginawa mo sa CR? Nag-exercise? Bigla kasing sumama ang pakiramdam ko. May kung ano sa hangin eh. Oh, kumusta naman ang pakiramdam mo ngayon? Ayos ka lang ba? Medyo ayos na. Kaya mo bang magbihis ng gown na yan? O gusto mong tulungan na kita? Kaya ko naman. Tatawagin na lang kita kung tapos na ako. O sige, dito lang ako sa labas ng kwarto ha? Tango na lamang ang isinagot ni Ella sa kaibigan nito. Hindi siya mapalagay ng mga oras na yun. May masama siyang kutob, ngunit hindi niya matukoy kung ano ang pinagmumula ng kabang nararamdaman niya. Matapos niyang magbihis, ay tinawag nito ang kaibigan. Agad naman itong pumasok sa kanyang kwarto at nagsimulang ayusan siya. Hindi rin naman nagtagal at natapos ito sa kanyang ginagawa. Halos hindi niya makilala ang kanyang sarili dahil sa galing sa pagmi-makeup ni Rika. Napangiti na lamang ito habang nakatingin sila pareho sa salamin. Picture tayo, dali! Ang ganda-ganda mo, Ella! Gusto kong umiyak sa tuwa kaso mamaya na. Para kang sira. Very stage mother ha? Parang kailan lang, kalong-kalong kita sa aking mga bisig. Nag-asta itong may hawak na sanggol habang umaarting umiiyak. Hinampas na lamang ito ng kaibigan dahil sa kanyang kabaliwan. Nang matapos silang kumuha ng litrato, ay siya namang pagpasok ng kanyang dalawang kaibigang lalaki sa kwarto nito. Hindi pwedeng kayo lang magpipicture dyan. Sama kami. Miko, masaya akong nakauwi ka. Papalampasin ko ba ang birthday mo? Paano ba yan? Wala akong dalang regalo sa'yo. Okay na siguro na ang sarili ko na lang, ano? Anong silbi ng regalo kung wala ka naman dito? Halika nga, payakap nga. Namiss kita ng sobra. Nang akmang magyayakap sanang dalawa, ay sumigaw si Jude ng group hug, kung kaya't apat silang nagkayakap-yakap. Matapos ang konting kumustahan, ay nagpaalam ng mga ito upang mag-ayos na rin ang kani-kanilang mga bahay. Parang may kung anong puwang sa puso ni Ella nang umalis sa mga ito. Walang tao sa kanilang bahay. Ang kanyang amay nasa barangay hall na. Ang tanging nararamdaman ni Ella sa mga oras na yon ay binabalot siya ng kalungkutan. Ayaw niyang umiyak sa mismong araw ng kanyang kaarawan. Ayaw din itong masira ang makeup na pinaghirapang gawin ni Rika. Itinuon na lamang nitong kanyang pansin sa labas ng bintana. Sa hindi kalayuan ay may napansin siyang gumagalaw sa kakahuyan. Malalakas na kumabog ang kanyang dibdib. Walang ano-ano ay nakaramdam siya ng presensya sa kanyang likuran. Nang lingunin niya yon ay halos mawalan siya ulit ng ulirat. Isa yung matandang babae na halos itim ang buong kasuotan. Ang kanyang mahabang buhok ay tinatakpan ng kanyang muka. Napaatras na lamang sa kaba si Ella.
Nanginginig ito habang humahakbang palayo sa babaeng nagpakita sa kanya. "Sino ka? Bakit ka nandito?" Nang hindi sumagot ang babae, ay huminga ito ng malalim. Nilakasan niya ang kanyang loob dahil turo yun sa kanya ni Lola Dolores. Lapitin daw ng masasamang elemento ang nagpapakita ng kahinaan. Lakas loob niyang hinarap ito. "Sa barangay hall po ang handaan. Kung inimbita ka ni Papa, doon ka na lang po dumiretso." "Teka, paano ka nakapasok dito?" Imbes na sumagot, ay dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Mabibigat ang mga hakbang nito na mas lalong nagpakaba kay Ella. Pikit mata na lamang itong sumiksik sa isang sulok. Natatakot rin siya rito. May kung anong enerhiya itong pamilyar sa kanya. Walang ano-ano, ay nakaramdam na lamang siya ng basang likido na tumama sa kanyang balat. Patak lamang yun, ngunit pumanatag ang kanyang kalooban. "Ano ba namang ginagawa mong bata ka?" Lola, natatakot po ako." "Sa ilang taong kong pagtuturo sa'yo, wala ka man lang bang natutunan doon? Ikaw talagang bata ka, oo?" Sino po yun? Sino po yung nagpakita sa akin?" "May nagpakita sa'yo?" "Ito ang unang beses la. Ngunit matagal ko na silang nararamdaman. Nararamdaman kong hindi siya nag-iisa." "Tama nga ang hinala ko." "Ano pong ibig mong sabihin, Lola?" "Mamaya na natin malalaman yan. Halika na." Palabas na sana ng bahay ang dalawa nang maabutan sila ng mga kaibigan ni Ella habang nagtatawanan. Magaganda na ang mga ayos nito. Halatang pinaghandaan nila. Nawala na lamang ang ngiti ng mga yon nang makita nila ang kasama ni Ella. Napabulong na lamang si Rika sa kasama nitong si Miko. Si Jude naman ay ngingiti-ngiti sa kanila. Akala ko ba'y tao lang ang bisita mo, Ella? Hindi ko yatang naalalang nasa guest list yung kasama mo. "Rika, nag-usap na tayo, hindi ba?" Oo na. Sumakay ka na dito sa sakyang hiniram ni Miko. Alam ni Ella na walang balak pasakayin ng mga kaibigan ng matanda na kasama niya, kung kaya't siya nang umalalay dito para makasakay. Noong unay ayaw pa sanang pumayag ng matanda. Ang sabi nito ay lalakarin na lamang niya ang barangay hall. Ngunit nang sinabihan siya ni Miko na sumakay na, ay wala na itong nagawa. Sa katunayan, ay malapit lang ang pagdadausan ng selebrasyon ng kaarawan ni Ella. 5 minuto lang yun kung lalakarin. Ngunit sa natural na kaartihan ng kanyang mga kaibigan ay naghanap talaga ang mga ito ng sasakyan na pwedeng mahiram. Nang dumating ang mga ito ay marami ng taong nagdadatingan. Ang iilan doon ay mga kaklase pa ni Ella. Ang iba naman ay halos mga kakilala ng kanyang tatay. Abala ang kanyang ama sa pag-aasikaso ng kanyang mga bisita. Napansin na lamang siya nito nang ituro siya ng kausap ng kanyang ama. Lumapit naman agad ito upang yakapin siya. Ang ganda-ganda talaga ng anak ko. Manang-mana sa mama. Kung nandito lang siya ngayon, paniguradong tuwang-tuwa siya. Alam mo namang pangarap namin itong dibo para sa'yo, hindi ba? Mabilis na ikinurap ng kanyang ama ang mga mata nito upang pigilan ang nagbabadsang luha na tumulo sa kanyang mga mata. Namatay ang kanyang ina noong siya'y 10 taong gulang pa lamang. Nagkaroon ng komplikasyon ang inoperahang atay sa kanya. Ang naaalala lang nito ay noong nasa ospital sila. Dulot daw yon ng stress. Napag-alaman ding matagal na nitong itinigil ang pag-inom ng kanyang mga gamot. Nadala na lamang sa ospital ang kanyang ina noong lumala na ang sakit nito. Maski operasyon ay hindi na kayang pagalingin pa ito. Kumpleto sana ang kanyang kaarawan kung nandoon lang ang kanyang ina. Nakangiti niyang inilibot ang kanyang mga mata sa paligid. Halos mapuno na ang buong covered court ng barangay
dahil sa dami ng tao. Tiyak na ang iilan doon ay hindi imbitado. Iginala pa nito ang kanyang paningin sa kabuuan ng lugar. Nagulat na lamang ito nang magtama ang kanyang mata sa pamilyar na babaeng yon. Titig na titig ito sa kanya. Noon niya na lamang naramdaman ang pamilyar na pakiramdam na yon. Bigla itong gininaw nang maramdaman niyang dumampi ang hangin sa kanyang balat. Nagtayuan ang kanyang balahibo sa batok nang may maramdaman itong may umihip na hangin sa kanyang batok. Nang lingunin niya yun ay walang tao sa kanyang likod. Ganoon na lamang ang pagkagulat niya nang biglang lumapit sa kanya ang babaeng titig na titig sa kanya. Walang nakapansin sa paglapit nito. Ang kanyang mga kaibigan ay hindi niya na mahanap sa kung saan. Nakangiting nag-abot ito ng regalo sa kanya. Kumusta ka, Iha? Naalala mo ba ako? Kaya pala pamilyar ka sa akin noong nakaraan dahil anak ka pala ni Rolly. Ako nga pala si Susan. Second cousin ako ng tatay mo, pero sa kabilang bayan na kami nakatira, kaya hindi mo ako kilala. Opo, ikaw yung may-ari ng turo-turo, hindi po ba? Naalala mo pa pala. Kung alam ko lang agad na anak ka niya, hindi na kita pinagbayad pa. Ayos lang po yun. Negosyo naman yan eh. Medyo matumal na nga ang pwesto ko. Alam mo ba, nakita ko kayong itinapon nyo yung binili nyo sa akin. Pero ayos lang naman sa akin kasi pera nyo naman yun. Natawa na lamang ito ng pagak habang nagkukwento. Nang mapansin nitong naiilang na siya, ay nagpaalam na itong umalis. Saktong dumating naman ang kanyang mga kaibigan na tumutulong pala sa paglalagay ng pagkain sa mesa. Hindi na nito nakita pa ang babaeng nakausap niya. Naramdaman naman niya na malamig ang titig sa kanyang likuran. Isinawalang bahala na lamang niyang nararamdamang yun. Masaya niyang ipinagdiwang ang kanyang kaarawan. Natapos rin agad yun ng maaga. Nang makauwi na ang mga bisita nila, ay naramdaman ni Ella ang pananakit ng kanyang tiyan. Biglang umikot ang kanyang paningin. Hindi rin ito nakahinga kung kaya't lumapit ang iilang natira sa covered court. Ang liwanag ng malaking buwan ay mas lalong nagpalala sa kanyang nararamdaman. Napansin niya ang babaeng kausap niya kanina na titig sa kanya habang namimilipit ito ng sakit. Tumalikod na ito upang umalis sa lugar na yon habang siya ay napaupo na sa sakit. Lumapit sa kanyang matanda saka dumura sa kanyang kamay upang ipahid sa kanyang tiyan. Ew! Anong ginagawa mo sa kaibigan ko? Kadiri ang ginagawa mo, ha? Nabati yata ang kaibigan niyo ng malakas na uri ng aswang. Malakas ang espiritual na lakas ko. Makakatulong ito sa kanya. Ayos ka lang ba, Iha? Lola, ano pong nangyayari sa akin? Ang sakit ng tiyan ko, parang mabibiyak. Saktong kabilugan ng buwan. Malakas sila sa mga oras na ito. Nararamdaman kong malapit lang sila at nagmamasid. Tulungan ninyo akong buhatin siya. Umalis na tayo rito habang wala pang 12:00. Saan mo dadalhin ang kaibigan namin? Sumama ka sa akin, Iha. Pumunta tayo sa kubo ko. Ang sakit, Lola. Mamamatay na yata ako. Hindi ko na po kaya. Anak, kumapit ka. Lakasan mo na ang loob mo. Huwag kang magpapatalo sa kanila. Habang buhat ni Rolly ang kanyang anak, ay masusing kinapa ng matandang babae ang katawan ni Ella. Ipinasok nito ang kanyang kamay sa loob ng gown na suot nito. Kinabahan ang matanda nang mapansin niyang wala doon ang ibinigay niyang pangontra laban sa mga aswang. Ay, nasaan bang anting-anting ng anak mo, Rolly? Kaya naman pala nakalapit sila sa kanya. Hindi ko po alam, Nay. Lagi naman po niyang suot yun kahit saan siya magpunta. Ella, Apo, lakasan mo ang loob mo.
Pwede mo bang sabihin sa amin kung nasaan ang anting-anting mo? Nanghihina man ay pilit na ibinuka ni Ella ang kanyang bibig. Utal-utal itong nagsalita habang habol ang kanyang hininga. Ang kanyang mga kaibigan naman ay naiiyak na sa sinapit ng kanilang kaibigan. Walang magawa ang mga ito upang tulungan siya sa sakit na kanyang dinaramdam. Sa loob ng CR, sa loob ng... Hindi na nito natapos pa ang kanyang sasabihin dahil hinang-hina na ito. Ano raw? Sa loob ng ano? Sa loob ng CR? Tama ka. Yun din ang narinig ko. Maaari niyo bang kunin ang anting-anting na yon? Kailangan na kailangan ni Ella yon. Ako na lang ang kukuha sa amin. Manatili ka dito, Ronnie. Kailangan ka ng anak mo. Ako na lang po ang kukuha. May kotse po akong dala. Mas mainam. Dalhin mo yun sa aking kubo. Bilisan mo. Doon kami didiretso. Agad na tumalima si Miko. Samantalang ang kanyang dalawang kaibigan na si Jude at Rika ay hindi makagalaw dahil maging sila ay litong-lito sa nangyari. Bumalik sa gunita ni Rika ang kaparehong senaryo na nangyari sa kanilang buhay. Ganoon din ang nangyari sa kanyang ina 10 taon na ang nakalilipas. Halos mamatay ang kanyang ina dahil sa ginawa sa kanila ng aswang. Galit na galit ito. Galit siya sa mga aswang na muntik nang patayin ang kanyang ina. At ngayon naman ay ang kanyang kaibigan. Hinawakan siya sa kanyang kamay ng kanyang kaibigang si Jude upang pakalmahin siya. Binuhat ni Rolly ang kanyang anak at dali-daling naglakad ito palabas ng covered court. Pinagtitinginan sila ng iilang taong naroon pa. Nagtataka ang mga ito kung anong nangyari sa kanyang anak. Ngunit hindi nito pinansin ang mga ito. Nawala sa kanilang isip ang sasakyan na meron si Miko upang sana'y mas mapadali ang kanilang pagpunta sa kubo ng matanda. Nang madala siya nito sa kanyang kubo, ay doon lamang ito nagpakawala ng malakas na ungol. Isinarado ni Lola Dolores ang pintuan ng kanyang kubo. Nagulat man ay wala nang nagawa pa si Jude at Rika at Tatay Rolly. Halos magmakaawa na si Ella sa matandang albularyo upang mawala ang sakit na kanyang nadarama. Imbes na tulungan siya nito ay nagsindi ito ng maraming kandila na mas lalong nagpalala sa kanyang nararamdaman. Nagsabay ang kakaibang pagkahilot pananakit ng kanyang tiyan na parang may nais kumawala sa loob nito. Ang liwanag ng kandila ang nagpabalik tanaw sa paulit-ulit na napapanaginipan niya gabi-gabi. Lumakas ang kanyang pag-angil. Naramdaman niya ang pagtaas ng kanyang mga balahibo sa katawan. Maging ang kanyang mga kuko ay mas lalong humaba sa karaniwang haba nito. Lola, ayoko na! Ayoko na po! Bitiwan niyo na ako, Lola! Dalhin niyo ako sa mama ko! Ayoko na po rito! Lola! Nagulat na lamang si Ella nang maalala niya ang tagpong yun. Hindi panaginip o tagpo sa hinaharap ang paulit-ulit niyang napapanaginipan. Kung hindi ay ang masalimuot na nangyari sa kanya noong siya'y bata pa lamang. Naaalala niya ang lahat ng nangyari. May lahi siyang aswang. Isa siyang aswang. Sa pag-atungal niya ay doon lamang natigil sa pagdadasal ang matanda. May kinuha siyang bote na naglalaman ng kanyang laway. Ibinuhos niya yun kay Ella. Nang medyo kumalma siya ay agad nitong nilapitan siya. Saka hinila ang kanyang mga buhok. Umalis ka sa katawan niya! Tumigil ka na! Labas! Lumabas ka sa katawan ng batang ito! Lola, ako to, si Ella. Nagulat ang matanda nang marinig niya ang boses ni Ella. Ella, apo, ikaw ba yan? Teka, paano nangyari yon? Hindi ko po alam, Lola. Unti-unting bumalik sa pagiging anyong tao si Ella.
Nag-iba rin ang kulay ng kanyang mata. Ang kalahati ng kanyang mata ay kulay pula, samantalang ang isa naman ay itim na itim. Imposibleng mangyari ito! Dali-daling binuksan ni Lola Dolores ang pintuan ng kanyang kubo. Doon napansin ni Ella na nag-aabang ang kanyang ama at mga kaibigan. Rolly! Rolly! Pumasok ka rito! Ipaliwanag mo sa akin ang lahat! Bakit nagkakaganito si Ella? Pumasok ang mga ito upang tingnan ang kalagayan ni Ella. Nagulat sila nang makita nitong kanyang mga mata. Naiilang si Ella sa titig ng kanyang mga kaibigan, lalong-lalo na ang kanyang ama. Lumingon siya sa nag-iisang salamin na mayroon ng matanda. Nagulat ito sa kanyang nakita. Anong nangyayari sa akin? Anong nangyari sa mata ko? Sa tingin ko, ang ama mo ang dapat magpaliwanag sa nangyayari sa iyo ngayon. Matagal ko nang ibinaon sa limot ang tunay kong katauhan. Sa katunayan, may lahi akong aswang. Ang unang nakabawi sa revelasyon na yon ay si Rika. Napatakip ito ng kanyang bibig dahil na rin sa gulat. Oh my God! Ibig sabihin nakipagkaibigan kami sa isang aswang? All this time? Hindi ako makapaniwala. Bunganga mo, Rika. Hindi mo ba alam na baka kainin niya tayo? Joke! Aswang? Cool! You're so impossible, Jude. Aalis na ako dito. Ayokong makipagkaibigan sa peste na minsan sumira sa buhay namin. Hindi ako ang tunay na ama ni Ella. Wala sa dugo niya ang pagiging aswang. Maging ako ay naguguluhan din sa nangyari. Natigil sa pag-walkout ang dalawa nang marinig ni Leon sa matandang lalaki. Hindi na bago sa pandinig yun ni Ella. Alam niya ang katotohanan, buhat noong naghihingalo ang kanyang ina. Inamin nito na hindi niya totoong ama si Rolly. Nabuntis daw ito ng kanyang dating nobyo pagkatapos ay hindi ito pinanagutan. Wala na rin kasi itong mga magulang. Kung kaya't iginapang siya ng kanyang ina ng mag-isa. Doon din ito nakilala ang kanyang kinikilalang ama na si Rolly. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, may lahing aswang ang kinikilala niyang tatay. Pinagtagpi-tagpi nito ang bawat impormasyon na meron siya. Napagtanto nitong wala siyang lahing aswang, ngunit may isang parte ng kanyang katauhan na gustong kumawala upang sabihin dito na hindi siya makakatakas sa katotohanang hinawaan siya ng mga ito. Hindi ko akalain na magiging ganyan si Ella. Dahil sa pagkakaalam ko, hindi maipapasa ang pagiging aswang sa hindi naman kadugo. Naipasa ba sa kanya ang itim na bato? Oo. Pero hindi natapos ang ritual na yon sa pagkakaalam ko. Nanganganib ang buhay ni Ella. Hinahabol pa rin siya ng mga kauri ninyo. Ang mabuti pa, dito na muna si Ella. Mapoprotektahan ko siya kung nandito siya. Sa kabilang banda naman ay nanganib ang buhay ni Miko. Pabalik-balik ito sa parehong daan na kanyang dinaanan. Halos 30 minuto na siyang paikot-ikot sa lugar na yon na parang walang katapusan. Dumagdag pa ang ingay ng ibon na lumilipad sa ibabaw ng sasakyan. Napakuyom siya ng kanyang kamao habang hawak ang anting-anting ni Ella. Itinigil ito ang sasakyan sa isang tabi upang pakalmahin ang sarili. Alam nito ang pag-iral ng mga aswang sa kanilang probinsya. Hindi niya akalain na masasaksihan niya ang panggagambala ng mga ito. Malakas na kumalabog ang bubong ng sasakyan na para bang may nahulog doon. Sa likod naman ng kanyang sasakyan ay nakarinig siya ng katok na paulit-ulit. Nararamdaman niyang hindi siya nag-iisa. Maraming nakapalibot dito. Ang matinis na kalmot ng nilalang na nasa kanyang bubungan ay nagbigay kilabot sa kanya.
mariing ipinikit nito ang kanyang mga mata upang manalangin. Nang ibukan niya ang kanyang mga mata ay bumungad sa kanya ang mukha ng kaibigan niyang si Ella. Nasa windshield niya ito habang mariing nakatitig sa kanya. Ngumiti ito at masayang tinawag siya. Miko! Miko, lumabas ka riyan! Halika! Samahan mo ko rito. Dali na! Ella, ayos ka na ba? Wala na bang masakit sa'yo? Ano ka ba? Siyempre ako na ito. Bakit naman ako masasaktan? Lumabas ka na dyan. Maglaro ulit tayo sa palayan, gaya ng dati. Itinuro ng nagpakilalang Ella ang palayan kung saan ay hindi napansin ni Miko noong siya'y nagmamaneho ng sasakyan. Napangiti ito nang maisip niyang ligtas na siya. Ang akala niya'y nakaalis na siya sa madilim na lugar na yun. Nang akmang bubuksan niya ang pintuan ng sasakyan upang samahan si Ella, ay may biglang humablot sa kanyang kamay. Isa yung matandang lalaki na may sigarilyong nakabaliktad sa kanyang bibig. Nagulat ito nang mapagtantong may nakapasok na matanda sa loob ng kanyang sasakyan. Sino kayo? Paano ka nakapasok sa loob ng sasakyan? Nakalaki to ah! Kung gusto mo pang makita ang kaibigan mo, huwag kang magpapadala sa kanila. Hindi totoo ang nakikita mo. Suotin mo yung anting-anting na yan upang maging pansamantalang proteksyon mo hanggang makapasok ka sa gubat kung nasan si Dolores. Sundin mo lamang ang daang ito. Pagkarating mo sa ika-4 na bahay, ay lumiko ka sa kanan. Dumiretso ka lang at huwag kang lilingon. Kung makita mo ang nag-iisang kubo na may maraming nakapalibot na lata sa bakod, ay iyon na ang bahay na dapat mong puntahan. Bilisan mo dahil naghihintay sila sa iyo. At tandaan mo, yang anting-anting ang pinakamahalagang bagay sa buhay ni Ella. Tiningnan ni Miko ang hawak nitong anting-anting. Ngunit nang tingnan niyang matanda sa kanyang tabi, ay nawala na ito roon. Ang kamukhang-kamukha ni Ella ay nasa labas ng sasakyang dala nito at nag-aabang. Hindi na lamang niya ito pinansin at lakas loob na isinuot ang anting-anting na hawak niya. Nang tuluyan niya itong masuot, ay wala na roon si Ella, maging ang ingay sa bubong ng sasakyan. Lumiwanag din ang kalsada sa kanyang harapan. Pinaandar ito upang makaalis sa lugar na iyon. Sinunod niya ang payo sa kanya ng matandang lalaki. Hindi naman nagtagal ay natagpuan niya ang isang maliit na bahay sa gitna ng gubat. Bukas ang ilaw ng bahay na iyon, kung kaya't lakas loob siyang lumabas ng sasakyan. Tumaas ang balahibo sa kanyang batok. Nararamdaman niyang may nakasunod sa kanya at mariing nakatingin sa kanyang mga galaw. Nang makapasok siya sa loob ng bahay, ay nagulat ito sa tagpong kanyang naabutan. Basang-basa si Ella, ngunit ang mas pinagtutuunan niya ng pansin ay ang kakaibang mata nito. Si Jude at Rika naman ay palabas na ng kubong yun. Ayoko na dito. Naguguluhan na ako. Rika, saglit lang. Pakinggan mo muna ang paliwanag nila. Ngunit tila naging bingis si Rika sa pagtawag ng kanyang kaibigan. Dali-dali itong tumakbo palabas ng bakod. Huli na nang mapansin ni Rika na may nakaambang panganib sa kanya. Hindi pa ito nakakalayo, ay agad na may humablot sa kanyang liig. Matutulis ang kuko ng nilalang na yon na mas lalong nagbigay ng takot sa babae. Napatili na lamang ito sa takot. Agad na sinundan siya ng mga taong naroroon sa kubo. Nagulat na lamang si Ella dahil pamilyar sa kanya ang may hawak sa kaibigan. Ikaw ang nakita ko sa covered court na yun. Anong ginawa mo sa akin kanina? Hindi pa siya natatapos. Hinihintay ka pa niya. Anong ibig mong sabihin? Sinong tinutukoy mo? Layuan mo siya. Huwag kang lalapit sa kanya.
Bitawan mo na ang batang yan. Hindi siya dapat masangkot dito. Ibibigay ko lamang ang batang ito sa isang kondisyon. Ibigay niyo sa amin si Ella. Ano ba ang nais ninyo? Sino ba kayo? Bakit hindi nyo na lamang patahimikin ang mga buhay namin? Natawa na lamang ang babaeng nagpakilalang Susan. Mariin pa rin ang hawak nito sa liig ni Rika. Alam ng mga taong naroroon na isang maling galaw lamang ay tiyak na mawawala ng buhay si Rika. Ikaw pa talagang may ganang magtanong niyan, Rolly? Hindi mo ba naaalala? Ikaw ang dahilan kung bakit hindi natapos ang ritual. Paano mong nalaman ang bagay na yan? Tanging kami lang ng asawa ko ang Ang ano, anak? Ang saksi sa nangyari? Hindi mo yata naaalala kung gaano ako kalakas. Biglang nagbago ang boses ng babaeng kausap ni Rolly. Naging kaboses nito ang kanyang inang ilang taon nang namayapa. Kasabay ng pag-iiba ng boses nito ay nag-iba rin ang kanyang anyo. Naging nakakatakot na halimaw ito na may pulang mata. May makakapal at itim na balahibo. Humaba rin ang kanyang dila na pumapalibot sa liig ni Rika. Hahakbang pa sana si Ella nang hagitin ni Miko ang kanyang kamay. Palihim nitong iniabot ang anting-anting na pagmamay-ari ni Ella. Tipid na nginitian nitong kaibigan bilang pasasalamat. Malakas ang kapangyarihan ng anting-anting na yon kung kaya't malakas ang kanyang loob na hinarap ang aswang na nasa kanyang harapan. Dahil sa higpit ng pagpalibot ng dila ng aswang sa liig ng kanyang kaibigan, ay nawala nito ng malay. Rika! Rika! Anong ginawa niyo sa kaibigan ko? Kung hindi ka rin mapapasa kamay namin, itong kaibigan mo na lang. Bitiwan mo siya! Ako na lang ang kunin niyo. Hindi ba't ako naman ang kailangan mo? Kunin mo na ako para matapos na to. Anak, huwag kang sasama sa kanila. Ako na lang dahil ako naman talaga ang may kasalanan kung bakit nangyayari sa atin ito. Matutuwa pa sana ako kung noon mo pa ito ginawa, Rolly. Ngunit hindi na ikaw ang kailangan ko. Kailangan ko ang katawan ni Ella upang ako'y mabuhay muli. Ma? Matagal ka nang patay. Tumigil ka na! Hindi ako papayag, Rolly! Hindi! Bigla na lamang hinataw ni Lola Dolores ng buntot pagi ang aswang na nasa kanyang harapan. Walang nakapansin sa biglaang pagkawala ng matanda dahil abala ang mga ito sa pagbabanta sa isa't isa. Napaigik na lang sa sakit ang aswang kung kaya't nabitawan niya si Rika. Dali-dali namang lumapit si Ella upang tulungan ang kaibigan. Halika na, Rika. Ako nang bahala sa'yo. Ella, anong nangyayari? Ligtas ka na. Halika dito. Natatakot ako, Ella. Dahil hindi agad nakaalis si Ella, ay hindi nito namalayan na naroon na pala ang aswang sa kanyang likod. Hindi naman hinayaan ni Lola Dolores na makalapit ito sa kanila. Kanina kapag bruha ka, naiirita na ako sa boses mo. Umalis ka na rito. Kung hindi, may paglalagyan ka sa akin. Alis! Sa galit ng aswang, ay bigla itong umatungal ng malakas na para bang may tinatawag itong mga kasamahan. Hindi rin naman nagtagal ay nagsidatingan ng Tik-Tik at Baboy Ramo. Ay talagang nagtawag ka pa ng kasamahan. Ay bakit? Hindi mo ba ako kaya? Abay ang hina mo naman pala. Akala ko ba'y malakas kang aswang? Hanggang salita ka lang pala eh. Ay hindi na ako magtataka kung bakit hindi natapos ang ritual na ginawa mo. Dahil isa kang mahinang nilalang, mahinang aswang! Lihim na napangiti si Lola Dolores dahil nagtagumpay ito sa kanyang plano. Napikon niya ng gusto ang aswang na kaharap niya. Nanggigigil ito at gusto sana siyang lapitan upang saktan. Ngunit nakahanda na agad ang buntot pagi bilang pananggalang.
Naramdaman na lamang na matanda na nasa kanyang tabi si Ella habang hawak ang malaking bote na naglalaman ng likidong may orasyon. Iwinisik niya yon sa mga aswang na naroroon, kung kaya't napaatras na lamang ang mga ito. Hawak ang kanyang anting-anting ay nag-usal ito ng orasyon bilang pangontra sa aswang. Napangiti na lamang si Lola Dolores dahil sa katapangan ni Ella. May natutunan nito sa ilang taong pagtuturo niya rito. Umalis na kayo rito. Huwag mo na kaming guluhin. Hindi ako papayag. Kailangan ko ang katawan mo. Isang malakas na paghataw ang iginawad ni Lola Dolores sa aswang. Kasabay noon, ibinuhos ni Ella sa katawan ng aswang at namilipit sa sakit dahil sa laman ng boteng hawak niya. Ang kanyang balat ay umuusok na para bang nasusunog ito. Ilang sandali pa, hindi na ito nakagalaw pa. Ang mga tiktik at baboy ramo ay mabilis na umalis sa lugar na yun. Unti-unting bumalik sa pagiging tao ang aswang na yun. Iniluwa niya ang itim na bato na sinyalis na hindi na ito malakas. Nang hihinang idinuro niya ang mag-ama. Kung sinunod niyo lamang sana ako, hindi mangyayari ito. Babalik ako. Babalikan ko kayo! Matapos niyang ubusin ang kanyang lakas sa mga katagang yon, ay tuluyan na siyang binawian ng buhay. Nagulat na lamang ang mga ito nang may biglang lumapit na matandang lalaki rito. Yun din ang matandang lalaki na nagbabala sa kanila tungkol sa pagkain sa turo-turo. Isinara nito ang mga mata ng aswang na dilat na dilat. Napayuko pa ang lalaki na para bang umuusal ng dasal para sa katahimikan ng kaluluwa ng aswang. Tama na yan, Linda. Magpahinga na tayo. Masyado nang mahaba ang 10 taong pagkikimkim ng galit. Tumawid na tayo. Kasabay ng kanyang mga binitawang salita, ay unti-unti itong naglaho sa dilim, gaya noong unang kita pa lamang ni Ella sa kanya. Naramdaman niyang may umakbay sa kanyang ama sa balikat nito. Hindi ka man lang bumati sa lolo mo. Po, Lolo? Siya ang lolo ko? Oo. Hindi mo na ba siya maalala? Sobrang lapit niyo noon sa isa't isa. Hindi na nga kayo mapaghiwalay. Unti-unting tumulo ang luha ni Ella. Hindi malinaw sa kanyang alaala ang pinagsamahan nila ng kanyang lolo. Ngunit nararamdaman nito ang pagmamahal niya. Gaya ng dati, ay iniligtas sila ng matandang lalaki. Hindi sila nito pinabayaan kahit na sumakabilang buhay nito. Napansin na lamang nilang pagsikat ng araw. Napagdesisyonan ni Lola Dolores na sunugin ang katawan ng aswang. Ang batong iniluwa nito ay inilagay niya sa isang boteng punong-puno ng orasyon. Natapos din ang gabing yon na nagbigay sa kanila ng hindi makakalimutang alaala. Ilang linggong lumipas nang bumalik sa normal ang lahat. Noong unay iniiwasan ni Rika ang kanyang mga kaibigan. Ngunit sa tulong ni Jod at Miko ay ipinaliwanag nito na hindi ginusto ni Ella ang nangyari. Biktima lang din siya kagaya ng kanyang ina. Unti-unting tinanggap nito na ganoon na si Ella. Sa kabilang banda ay sinubukan pa rin ni Lola Dolores na tanggalin ang itim na bato sa kanyang katawan habang tinuturuan niya itong maging albularyo. Paano na lang kung hindi matanggal ang itim na batong ito? Magiging aswang ba ako habang buhay? Pwede ka namang maging kalahating aswang at kalahating albularyo, hindi ba? Mas gusto kong maging ganap na albularyo siya na pumupuksa ng mga aswang na kagaya niya. Malakas daw ang albularyong aswang. Napangiti na lamang si Ella sa kanyang narinig. Hindi niya pinili ang landas na iyon. Ngunit wala siyang magagawa kung hindi ang harapin ang biyayang ipinagkaloob sa kanya. Magiging isang malakas na albularyong aswang ako? Yun na lamang ang naging tugon niya sa kanyang sarili.
sarili, 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 sarili.